Ito tayo sa out of town site. Lilinis tayo ron. Mga kulang-kulang sa oras. Ano naman siya eh. Bisina siya na ng agricultural. Hindi siya ginagamit pag ganitong season, pag winter. Pero nililinis natin siya ng once a month. Walang tao doon. Pero kailangan dinadusting natin kaya nililinisin natin yun. Enjoy mo na kayo dyan sa puting-puting tanawin kung ma-enjoy nyo. Kaliwa kanan, isa lang itsura. Sabi ng asawa ko, pag-usapan daw natin yung tungkol kay Trudeau. Ngayon, nag-resign. Hindi nag-resign siya mahigit nang matapos ng lahat ng kalokohan niya. 2012, Harper pa eh. Hindi naman ganito kahirap, Canada. Pinalitan niya si Harper eh. Diyos ko, para ng third world country. Ang mahal na mga bilihin. Dami pumipila sa food bank. Ay, nako. Mahal na ng bahay. Taas na interest rate. Yung basic services apektado sa dami ng tao. Binuksan yung pinto. Hindi naman handa yung tingin ka doon, binuksan nila yung pinto para ma-avoid yung recession after pandemic. Pinakinabangan nila yung pagpasok ng mga international students and yung families ng mga yon na makapag-generate ng economy for Canada. Siyempre, dito sila, babayad sila tax. Mas allowed sila magtrabaho from 20 hours. Nileft nila. November of 2023, nileft nila yun. Ginawa nilang 40 hours. So, sino nga naman mag-aaral pa kung makapagtrabaho ka ng 40 hours, di ba? Hindi na mag-aaral yun. So, paano makakapag-aral yun kung pagod sa trabaho? Bakit kailangan magtrabaho? Para matustusan yung tuition, napakamahal. Diba? Tinanggal nila yung disiplina, tinanggal nila yung mga safety barriers. So, anong gagawin? Abusuhin ang system. Ganun nangyari doon. And all the rest is history. Nga. Papalitan nila si Trudeau. Galing sa Liberal Party, ipapalit? Same banana. Tama yung sinasabi ni Polipier. Kahit sinong palit niya dyan, si Justin pa rin yan.
Tsaka yung mga ipapalit nila yun din yung mga sumuporta kung bakit naging ganito Canada. Dapat na talaga reset election. Diba? Para talagang malaman ko ano pulso ng mga tao. Yung mga rally-rally noon, yung sa vaccine pa lang, hindi nila na-handle Hinayaan lang nila. Tapos after that fiasco, sakala nila kakasuhan yung mga trackers. But right there and then, berinig na nila yun. Hindi nila tinolerate yun. Papakain ng cattle. Ilabas na nila yung mga cattle sa Ibig sabihin, maganda na panahon para sa farmers. Nilabas na yung mga animals. Nilabas na yung mga herd nila. Mabalik tayo ron. Ayun. Kinabangan lang nila. Dapat nga reset na kailangan. Bagong tao. Para makita kung okay nga ba o hindi. Pero mahirapan din si Bolivar kasi 9 years yung iaanto niya Tao yung diskarte niya na axe na tax para bumaba lahat. Pag bumaba lahat, ayan, hindi na magugutom yung mga tao, hindi na medyo maalwa. Tapos, affordability ng bahay. Yung mga nagsamantala na tulad ng mga nagpapaupa. Pero some places, 50% ang tinaas ng bahay. Some places, 30% yung tinaas ng renta. Pero makikita mo rin resiliency ng tao. Wala kang makikita Pilipino na nagugutom Madiskarte Pilipino Pero lang pag maluho. Gugutom ka talaga kung maluho ka. Kahit saan ka magpunta. Hindi rin naman madali dito sa Canada. Mahirap din. Kumpara sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sasabihin mong hindi mahirap kasi relax yung kalooban mo. Ano ang mangyari sa'yo? May kamag-anak kang tatakbuhan. Dito, kailangan mong focus ka. Pag nawala ka sa focus, diskaril ka. Tapos ka. Swerte ka kung makabangon ka. Pero baka bago ka makabangon, ilang taon lumipas bago ka makabangon. 5 years, 7 years bago ka makabangon. Maghahabol ka kapag tumirik ka. Mahirap. Kaya kailangan bantayan mo lagi. Siyempre, pag padre de pamilya ka o mag-asawa kayo, pinapakain kayong pamilya. Meron din kayong pinapadala sa Pilipinas. Plus emergency. Kailangan meron na bubuno. Dito sa Canada, wala kang mapupuntahan para utangan pag kinapos ka. Kailangan. Pare-pareho lang naman dito nagtatrabaho Ba't ka mangungutang? Ano yung pauutang nila sa'yo? Tapos pag hindi ka pinahiram sa sama loob mo. Mga ibang Pilipino, ganun ang mentalidad
Samantalang alam naman nila pare-pareho lang na nagtatrabaho. Mapa-Canada man o kahit sa Middle East o sa abroad. Natural yung kakapusin ka, kaya kailangan may bubunutin ka. Kaya kahit sino pa man na nakaupo, kailangan miskarte ka para sa sarili mo. Parang yung nangyayari nga sa Pilipinas, kanya-kanyang diskarte. Kasi sa gobyerno, kanya-kanyang nakaw din. Kaya ewan ko pa. Talagang intindihin mo yung bakuran mo na lang eh. Bago mo intindihin yung bakuran ng iba. Ganun nga yata talagang buhay. Isa rin yan sa natutunan ko sa abroad. Kailangan talaga may sarili mo sa abroad. Kang aasa sa ibang tao na alalayang ka o tropa mo sila na kung tropa mo sila tropa ka rin nila. Ginawa mo sa kanila to, sinamahan mo sila, tinulungan mo sila, kung saan natutulungan ka rin nila. Dapat tulungan mo muna sarili mo. Malapit na tayo. 3 minutes. Nasa side na tayo. Ito sa spring, puro putik to. Pebbles siya putik ang makikita nyo rito. Pag winter, ito. Ganito siya. Yung daanan is covered with snow. Yung pagdadrive sa ganito, lalo na rito sa walang tow truck dito. Kailangan diretso ka lang talaga, huwag kang mababahura. Kanan, bahura, kaliwa, bahura. O kailangan alalay lang ang drive mo. Ano ka rito? Isang pagkakamali mo lang. Mga bison. Mga bison. Alaga nila. Pinapalaki. Tapos ibibenta na yan. Sa summer. Tapos bibili ulit sila. Ganun. Repeat cycle lang. Diyan ka pala. Akala ko mag-isa ako nagdadrive eh. Nakakaibig-ibig na eh. Malamang walang tao rito. Okay. Pabalik na tayo sa town. Tapos na tayo. Inabot lang tayo ng 30 minutos. Binilisan natin. Tinantining na natin. So, alas 4 na ng hapon. So, kailangan makabalik tayo ng bago mag alas 8 kung kakayanin. May 3 pa tayong gagawin.
5:30, 5:30, 6:30 yung isa. Matatapos. 7:30 tayo matatapos. So, gawin na natin alas 8. Kailangan alas 8 tapos tayo doon sa 3. Tag-iisang oras lang sila. Tapos uwi na tayo. Tapos magkakape. Habang nanonood ng Spot Pinoy. Ay, meron nga pala, no? Biyernes Maabot ngayon na eh. natin. Nakakamiss din yung mga ganong kwentuhan, eh, no? Kahit papaano, eh, Hindi na ako kami nanonood ng nakaka-relax. hindi na ako nanonood ng Netflix o ano man. Pag may Spot Pinoy, live. Spot Pinoy, live. Habang nagkakape, habang nagre-relax. Kaya lang ang buhay namin dito sa Canada. Okay yung okay yung mga tinatambayan. Okay yung huling topic. About yung sa bahay, tsaka yung sa resignation ni Trudeau. Ano yung expect mo? Previous doon, ano ba yan, yung down payment sa kotse tsaka sa bahay. Interesting topic yun. Tsaka galing lahat nagpa-participate. Nagsasabi ng point of view. Ano yung experience nila, ano yung point of view nila. Meron naman point of view. Walang kwenta daw yung topic. Point of view niya pa rin yan, di ba? Valid din naman yan eh. Pero nawawala yung pagka-Pilipino mo na isa kang magalang. Pinalaki na magalang na tao. Ang lahi mo, napakagalang sa buong mundo, kilala. Isa sa pinakamagalang na tao. Ang tawag mo kapag hindi mo kilala, Sir, Ma'am. Diba? Sa London, pag tinawag mong tao, Sir, iba na eh, ibang estado na yun. Diba? Napakagalang mo. Kilala ka, Pilipino, sa pagiging magalang. Kaya lang, may mga tumatambay din sa Spot Pinoy na ewan ko ba kung kinulang ba sa pagpapalaki ng magulang o talagang pinanganak lang sila para mamburaot. Minsan kuwang-kuwang mag-isip eh. Minsan kuwang-kuwang yung point of view. Dito sa Canada, hindi naman uso yung ma'am, sir, eh, no? Kahit may-ari ka ng isang kumpanya, nagtatrabaho ka pa rin. Pantay-pantay lang First naman. name. They call people by first name. As in, walang But then, yun nga, pinalaki tayo na magalang, di ba? Values ng isang Pilipino. Kung talagang gagamitin ng bawat Pilipino, ganun. Mahirap eh. Sa kapwa Pilipino, bastos ka. Pero sa foreigner, sa puti, hindi ka makaangal, hindi ka maka-attitude. Pero sa sarili mong lahi, ina-attitude mo. Yun ang pangit sa Pilipino. Nakuha yata natin sa mga Kastila. Diba? Kalimitan, nabubuli nga ang Pilipino eh. Kasi, you don't wanna fight back kasi, turo nga sa'yo ng magulang mo eh. Hindi ka kagad. You won't jump on the gun. Nasasagot ka kagad. Unless na hindi mo naalala yung values mo. Diba? Pero kapag pinagbigyan mo ng isa, pangalawa, pangatlo, panigurado Pilipino, hindi na pagbibigyan, pangatlong sabihin ng Pilipino, isa pa. Gawin mo pa sa akin isa. Tatablahin kita.
Gaya nung ano, kwento ko, gaya nung bago kami rito sa Canada, kinuha kami sa food industry po ako, kinuha kami ng McDonald's. Galing din po ako sa McDonald's International. Anyway, narating namin Canada. As manager po ako, senior manager ang kuha sa akin ng posisyon. So, ang bala ko lang naman talaga is makapasok ng Canada, and then whatever opportunity meron ako after kung gagarap ko, sabi ko, sige, sama na ako McDo, di ba? So, McDo nga pala po, saan na ako dinala. Puro libre lahat ang travel ko pag McDo yung lakad ko. The cut story short, nakarating na ako sa Canada. All expenses paid po. Wala akong ginastos maliban sa medical ko. Then, yon, senior manager nga po ako sa isang tindahan. So, nung una, testing kami ng mga tao, pati yung may-ari. Mabait naman yung may-ari, wala akong masabi yung may-ari. Mabait naman. So, testing kami kung ano yung kakayahan namin. Hanggang sa 2014, pumutok na yung hindi pa pumutok yung moratorium, pumutok na yung yung sinasabi nilang yung mga foreign worker kinukuha yung trabaho ng mga lokal, mga Canadian citizen na sa small town. So, kinuha raw ng temporary foreign worker yung trabaho ng mga Canadians. May nagsabi po noon na isang lahing lokal, pero hindi naman talaga siya lokal, more on French feature yung descendant niya. Although doon na siya pinanganak, doon na siya tinubuan ng tahid, doon na nagkabulbol, tumanda na doon sa trabahong yon, doon na rin sa town na yon. Kaya ganun yung pananalita niya. So, akala niya naman, una pinakikinggang ko lang kausap niya yung isang staff namin. Ako naman, nandun lang ako sa mga paligid-ligid nila, pinakikinggan ko yung salita nila. Pinag-uusapan nila. Eh, syempre, naka-duty ako as manager, paikot-ikot ako. Titingnan ko, piniprepare ko yung tindahan para sa peak periods. So, narinig yung sinasabi nung Canadian. Yung mga foreign worker, kinuha na yung mga trabaho ng ganito, ganun, etc. Dami yung sinasabi. Kuman, 3 araw, yung pa rin ang topic niya. This time, nung magsalita siya, andun ako sa tapat niya, other side ako ng production. Kumukuha yata ako ng temperatures. Sabi niyang gano'n. Ano sabi mo? Yung kinukuha ng mga foreign worker yung sabi ko, ano nameplate mo? Ano nakalagay sa pangalan mo, di ba? Nameplate mo. Ano nakalagay sa lalim ng pangalan mo? Position mo. Ano nakalagay? Trainer. Di naman nameplate ko. Pangalan ko, di ba? Ano nakalagay? Manager. So, hindi ko kinuha yung trabaho mo. Kasi magkaiba tayo ng trabaho. Kasi yung trabaho ko, hindi mo kayang gawin, kaya hiner nila ako. Pero kung kaya mong gawin yung trabaho ko as a manager, dapat ikaw yung manager at hindi ako. Dapat hindi nila ako hinire dahil kaya mong gawin yung pagiging manager mo. Diba? Kaso mo, hiner nila ako dahil hindi mo nga kaya maging manager. Matagal ka na rito. Tagal ka na nangangamuhan sa amo natin, sabi ko. So, yun lang yun. Hindi ko kinuha yung trabaho mo dahil hindi mo kaya yung trabaho ko. Kaya, hinar nila ako dahil kailangan nila ako. Imagine, galing pa ako sa ibang bansa. Kinuha nila ako para magtrabaho lang dito. Dahil hindi mo kaya, o yung taga rito, hindi kaya yung pagiging manager. At walang experience maging manager na katulad ko. So, hindi ko kinuha yung trabaho mo. Hindi mo lang kaya yung trabaho ko.
Kaya ako nandito. Tahimik siya. Tsaka sabi ko sa kanya, if you will dig up the history of Canada, sabi ko, forefathers mo, immigrant din. Forefathers mo, temporary foreign worker din dito nung araw. Sabi ko. At talagang Canadian, is si Shelby. Yan ang totoong Canadian. Yung Shelby, lokal yon. Tahimik lang yung lokal. Mabait yung batang yon. Tatrabaho lang siya. Napatingin sa akin yung lokal. Diba, Shelby? Am I right? Ngiti lang yung yung lokal. Yan. So, yun. Tumigil na ngayon yung Canadian sa kakasalita kasi na-soft lang siya. Ganyan na ugali ng Pilipino. Hindi kagad nagsasalita. Pinapadama muna pag tumama yung bingo. Saka mag-retaliate or saka papalag. Pero ang mahirap nga rin talaga sa kapwa Pilipino is that minsan mambabalasuba sa'yo yung kapwa mo pa Pilipino. Hindi ko lang maintindihan kasi bakit. Dahil kapwa Pilipino, you can speak up your mind. Yes, you can speak up your mind but not to the point na bastos ang dating mo. Yun ang mahirap din sa ibang Pilipino. Lalo na sa online. Pero hindi rin natin alam baka kasi sa online dahil online kaya malakas ang loob na magbitaw ng salitang gano'n. O kung ano yung point of view nila nang hindi nila tinitingnan kung bastos na yung dating nila o hindi. Kaya yun ang napapansin ko lang sa ibang mga Pilipino. Pero common din yan, no? Sa mga halimbawa kung naranasan mo na yung may imbitahan ka sa birthday, sa may binyag dito, sama ka, gano'n. Marami po niyan dito. Nung bago ako, ganyan. Ginagawa ko pong libangan niya kapag iniimbitahan ako sa mga ganyan. Libangan in a sense, pinanunood ko yung mga kapwa Pilipino kung ano yung mga ugali nila. Saan galing to? Saan banda ng Pilipinas? Ganito ugali nito. Ganyan. Siyempre, kanya-kanyang bidahan yan. Ako, tahimik lang. Tahimik lang ako. Ang ginagawa ko, usually, sinobserbahan ko yung mga Pilipino. Nandun yung paglilibang ko sa ganang bagay. Kaya, minsan gusto ko rin umaattend ng mga ganon. Tapos, kanya-kanyang bida yan. Kanya-kanyang kwento. Yung iba naman, pag nakain naman na, kung ano na ako na kwento. So, aliw din minsan, maimbitahan sa ganun. But then, na-outgrown ko na rin yung mga ganun-ganun. Ay, di ba meron ka na experience dun sa una mong lugar? Na ano? Yung Pilipino na lalaki. Marami ako na experience. Maraming mayayabang. Kung makapagsalita, alam mo sinong maraming napundar, etc. Samantalang yung maraming napundar na alam mong maraming napundar, tahimik lang. Sino yung bida-bida? Normally yun ang wala. I mean, hindi ko naman sila minamaliit na wala na yun yung puro boka lang. Pero meron nga alam ko meron akong doon hinamon magsukatan ng lupa sa Pilipinas. Nainis ako hindi naman dapat. Kaya lang para barahin lang siya. Dahil sobra na yung kayabangan. Bibili tayong tubig. Yes. Hinamon ko siya. Gusto mo, Dre? With tayo Pilipinas, sukatan tayo ng lupa. Long story yan, long story. Pero lang yun, para tumigil lang siya. Pero mo, ang daming tao. 30, 35, 40 katao. Pwera pa yung mga bata sa isang gathering. Magbibida ka ng mga kesyo na pundar mo ko, no?
Tapos minamaliit mo yung ibang tao, ibang Pilipino. Eh syempre, laking Cavite tayo. Ayaw natin na mayabang. Ayaw natin na may mas mayabang. Diba? Tangnan to ah. Yabang nito. Buti nga si Rice natuto na eh. Kudos kay Rice, no? Yung mga last quarter ng taon, yung mga vlogs niya. Tsaka pagpasok ng taon na to, 2025. Ay, laki ng pinagbago ng ano niya, no? Ng attitude na, lalo sa way ng pag-explain or lalo na yung pagsagot niya, no? Pagsagot niya sa mga bashers niya. Kaya yung iba naman, legit naman talaga yung claims. Pero yung sinasabing janitor ka lang, yun hindi legit yun. Ano yun, pangahamak ng kapwa yun. Yung sinasabi ko na Pilipino pa yung mambabalasuba sa iyo. Dapat kahit anong trabaho, dapat irespeto yun. Hindi, kulang sa ano yan eh, kulang sa kaisipan. Hindi mo rin sila masisi. Diba? Kulang sa, hindi abot ng isip nila na yung sinasabi nila, ano yun, bastos ang dating, wala kang values, o hindi siya naturuan ng magulang o kinulang sa pagpapalaki ng magulang yung mga ganong tao. But anyway, mabalik tayo kay Rice. Yun, yung last quarter ng taon, 2024, at saka itong first quarter ng taon, yung mga vlogs niya, laki ng pinagkaiba. So, mamaya tutuloy natin yung discussion na yan. Bibili muna tayo ng tubig. Pagbablog ni Rice. Yan muna kaya.